Wow! Talagang nag-intay kayo ng bonggang-bongga. Good evening, Palangga. For your coffee, watching ya. Cheers, Palangga. Watching you always. Wag na nating hintayin na dumating pa ang June. Makapal ang pagmumukha ni Cordoroy at Koting. Stay safe and more. Ingat-ingat. Taga Negros. Ay, damo gid na salamat ha, Palangga. Thank you so much lahat kayo dyan. Vlog, binalikan ko yung mga ebidensya no, na mahahawak ko. Yung audio ng mga bata. Okay. So para sa kaalaman ng mga taong bayan, nakakakilala lang sa akin, kapapasok lang po sa channel natin, itong vlog natin ay tungkol sa pagiging kasabwat ni Liza Araneta Marcos. Buong buo po yung kanyang pangalan. Okay? Dito sa pagmanipula, paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno. At ito po'y labag sa batas. Okay? Mga kababayan, ngayon pa lang, in the past few days, ay naglabas ng communication sa taong bayan, ang presidential communication, ng panawagan na mag-ingat daw po sa mga deep fake videos kasi ito daw ay manipulated. Okay? So, sabi ko nga kagabi, kayo ay mina-mind condition na. This is totally mind conditioning para yung mga susunod nating ebidensya, sasabihin nila ito ay AI generated, katulad na lamang ng ebidensyang ipinakita ko po sa inyo, yung pre-op and authority to operate dun sa PDEA. Diba? The next day, sinabi nila na yun daw ay AI generated, but sa April 30, magkakaroon ng Senate hearing, ipapatawag yung taong nakaperma doon. At ulitin ko, mga kababayan, na kailangan maprotektahan ng, I hope, ni Senator Bato, ng Senado, ang titistigo doon kasi pwedeng gurgurin ng mga mafia. Pwedeng gurgurin ng mga sindikato na nakapaligid kay Kuting o maaring si Kuting at si Liza. Dahil ayaw nilang makarating ito sa Senate para malaman ninyo. April 30, 10 a.m. sa Pilipinas, ang Senate hearing doon sa Polvoron, Pulboron pre-op and authority to operate. Okay, so nananawagan din ako doon sa investigating agent, stay alive po, take care, protect yourself dahil demonyo ang kalaban natin ng buong Pilipino. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang extraction or kidnapping na paulit-ulit kung pinag-uusapan dito dahil hindi dapat ito nakakalimutan ng taong bayan. Okay, so sometime in November last year, ay may nakarating sa akin. Actually, lahat ng mga information po ay dinidocument ko. Ang dami ko ng dito, piniprint ko pa, pinafile natin. So sometime in November ay may nakarating sa atin na impormasyon na mayroong dalawang mag-partner, ang sabi pa nga dito mag-asawa sila, pero later on nalaman natin hindi pala mag-asawa, itong si distressed mother at itong certain Francis Lloyd Chua na kaibigan o business partner ni Liza Araneta at ayon sa ating source, illegal business partner niya. Okay? So dito noong November, sinabi ko sa inyo na umalis ng Pilipinas itong distressed mother na ito, bit ang kanyang mga anak dahil itong si asawa ay talaga namang nagkakaroon sila ng dispute, okay, ng pag-aaway. Dahil I believe naglalaklak din ng jalak itong asawa. Yun ang sabi dito sa information. So binanggit ko sa inyo na ginamit ni Liza at ni Chua etong Avengers na kung saan pinamunuan ng certain tour na mini-mention ni Bianca Zubel na Social Secretary ni Marcos Jr. Okay? Ginamit ang mga tiwaling opisyal ng Intelligence Service or the Armed Forces of the Philippines or the ISAF na yun na nga, na isinagawa nila yung unauthorized, unofficial extraction ng mga anak ng distressed mother sa Turkey. So ginamit ni Liza, ni Chua, ang kapangyarihan
o pang-aabuso sa batas. Sabwatan ang DFA, Immigration, DOJ, lahat na. Later on, pupunta tayo dyan. I hope ma-share ninyo to. I hope marinig ng 120 million Filipinos. Baka sakaling magising sila. Okay? Okay, the reason why, balikan natin yung audio ni Bianca Zubel kasi kailangan ma-present natin sa inyo ang chronological ng pangyayari. Okay? Ngayon, ang pagkasunod-sunod. Alright? Okay, social. Remember, nung si Liza ay naglabas ng video niya, di ba, last year na kung saan sinasabi niya na wala siyang kinalaman sa pag-change ng mga officials o pwesto sa ISAP. Alam nyo na yan, di ba, may video niya parang siyang galing sa Kumunoy na walang ligo, di ba, yung hindi marunong magsukla ang lola nyo. So anyway, so ito yung binabanggit dito sa information sa atin na gumamit si Liza at saka si Chua ng ginamit itong mga tiwali sa ISAF. Okay? So ito yung audio ulit ni Social Secretary Bianca Zubel na nagme-message siya kay Liza na i-hold muna yung pag-change ng mga opisyal sa ISAF kasi nakalabas, nasa Turkey na yung mandurukot ng mga bagets at sa nanay. Ito na. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Okay. Yan yung message ni Bianca Zubel noong 2022. Alright, ngayon mga kababayan, ano ang istorya sa likod ng boses ni Social Secretary Bianca Zubel? So again, hiniling niya na wag muna galawin ni Liza ang pagpapalit ng mga opisyalis sa ISAF kasi kung hindi, magkakagulo ang extraction sa Turkey o in other words, ang pangingidnap sa mga bata. Okay? At sabi niya gano'n, at baka daw matunugan ng mga otoridad doon sa Turkey na illegal yung operations ng mga intelligence na pinadala ni Liza at ni Chua sa Turkey. Okay? Ngayon mga palangga, kaya ang sabi ko nga sa inyo nung November of 2023, talaga bang hindi natatakot si Liza Araneta Marcos na gawin ang pang-aabuso sa kapangyarihan na gumagamit pa siya nag-iiwan siya ng mga ebidensya. At ang ebidensya, mamaya matutunghayan ninyo. Alright? Ngayon, mga kababayan, okay. Ito na. So dahil ayun na nga, balik natin yung history kung bakit ba napadpad itong si distressed mother sa Turkey. Noong August 2021 ay August year 2021. I think that's still COVID time, ano? Okay? Meron na palang mga death threats. Ito po ang mga impormasyon natin dito. Ito actually it's so amazing dahil 4 na magkakaibang personalidad na randomly that I don't know them. Maybe friends ni distressed mother o maybe nagtatrabaho sa DFA, sa embassy o sa DOJ yung nakakaalam kasi hindi lang naman isang tao ang nakakaalam dito mga kababayan. Marami ito dahil maraming nakialam na mga ahensya ng gobyerno. Okay, August of 2021, ayon sa ating informante, itong pamilya ni Francis Chua at ang kaniyang partner na si distressed mother at ang kanilang anak. Okay? Ang kanilang total of 4 na mga bata. Okay? So dahil, ayon sa ating informante, sangkot sa mga illegal na transaction, ito si Chua, ayon sa ating source.
Okay? Allegedly, sangkot si Chua dito sa mga illegal transactions with Lisa at Martin Araneta at Martin Romualdez. Lingid pala sa kaalaman natin, mga nabudol na mga Marcos loyalist, tayo ay budol na akala natin ibabangon tayo ni Kuting, sila pala ay may kasabwatan na mga illegal, may ginagawa na pala silang illegal na negosyo. No wonder, kaya pala si Marcos Jr. at itong si Liza Tanas ay kinausap ako noon ng panahon ni Pangulong Duterte na i-pressure ko o makiusap ako kay Pangulong Duterte ay kay Senator Bongo now, kay Sap Bongo na ipwesto si Marcos Jr. sa agriculture. Yun pala, ayon sa ating source, even before Pangulong Duterte, na hindi alam ni Duterte, na meron na palang mga illegal transaction itong si Lisa. At sila tambaluslos. Kaya pala sila uhaw na uhaw nung pangalahon ni Pangulong Duterte na hindi sila nakaporma. Diba? Ayaw ni Pangulong Duterte i-appoint. Never niya in-appoint si Marcos Jr. kasi maliban sa pulboronic at may alam pala siya. Okay. So, August 21 o 2021 ay pumunta ng Istanbul, Turkey, ang apat na mga chikiting na mga minor de edad kasama ang kanilang nanay dahil sa natatakot. Okay? Dahil natatakot daw sila na magurgur ng mga kalaban ng kanyang partner na si Chua sa mga illegal na negosyo. Hindi natin alam to, mga kababayan. So, anong nangyari dito, mga palangga? Okay? Noong February 11 ay dahil inahabol na siya, inahabol na nung August, gustong pauwi ni Chua yung kanyang pamilya, kasi syempre, pamilya niya yun eh. Gusto lang makasama, kung may dispute man sila, baka sakaling ma-solve ba nila yung kanilang mga problema. Pero dahil ang distressed mother ay takot na takot sa kanyang buhay at sa kanyang mga anak, siya po ay pumunta o nag-request siya ng custody, okay? Mula sa Philippine Consulate sa Turkey. At binigyan naman siya, mga palangga, ng sealed custody. Inisyuhan siya. Okay? For what? Dahil nag-apply, ito, hindi natin ito na i-inform sa inyo, nag-apply na pala si distressed mother sa Turkey ng residence. Okay? So, kailangan niya na humingi ng custody sa Philippine Consulate nga, which is nabigyan naman siya o na-approve naman siya. At yun ay inisyu sa kanya, mga kababayan. Pero, lingid sa kaalaman, alright, that was February, February of 2022. Ngayon, mga kababayan, lingid sa kaalaman ni distressed mother, alright, on February 17, 2022, ang RTC Parañaque ay nag-issue ng summon, okay? Dito sa distressed mother na ito, summon at nakikipaglaban din itong si Chua sa custody ng kanyang mga anak. All right? So ngayon, mga kapalangga, ano ang nangyari dito? Okay? Noong February 2022, dahil nga minamaniobra ni Liza, okay? Ang batas, minamaniobra niya. Noong February 22 o 2022, mga kapalangga, nag-issue ang judge, okay? Which is ang pangalan ng judge ay nag-issue ng guardianship kay Chua. Okay? Pinaburan siya. Okay? Pinaburan si Chua na mag-issue ng guardianship. At ang nag-issue ay si Judge dito, mga palangga. At yun na nga, dahil na-issuehan ito, mga kababayan, dahil tinrabaho nga ni Lisa ito, ang mga pangyayari. So, syempre, ang pabor na pupunta dito sa tatay o dito kaya Chua. So, ngayon, mga kababayan, ano ang nangyari dito? Okay? Ang nangyari dito, mga palangga, kailangan nilang pumunta sa Turkey para makuha ang mga bata. Alright?
Kaya nga, nung March 23, 2022, nag-message si Lisa, di ba? Doon sa kay Hi Louie. Narinig nyo na yun, pero mamaya yung video nun, paparinig natin. Nag-message si Lisa sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na tulungan siya para makuha ni Francis Chua ang kanyang mga anak sa Turkey para ma-extract ng bonggang-bongga. Actually, mga kababayan, so yun yung ginawa ni Lisa. So ang nangyari dito, okay? Wow, grabe talaga. So nabigyan, okay? Nabigyan ng 5 February 25, okay. So nung February 20, okay, 17, okay. So imagine niyo, from February 17, mga kababayan, nag-issue ng summon ang RTC Parañaque, like 11 days, okay. February 25, okay. February 25 ay nakakuha na ng what? Travel document, okay. Ng travel document itong si Francis Chua. Okay? Itong si Francis Chua para sa kanyang mga anak sa Turkey. Alright? So ngayon, mga kababayan, ang nangyari dito, dahil nga nakipag-sabuatan ito kay Lisa, ang ginawa nila, pinuntahan, okay, pumunta na ngayon yung mga kasabwat, di ba? Mga kasabwat sa Turkey. So ano ang eksena? Ang ginawa nila, pumunta sila, nakipagsabuatan sila sa embassy natin doon sa Pilipinas, ay sa Turkey. So ang nangyari, mga kaibigan, ang ginawa ng ISAF, okay? Ang ginawa ng ISAF, pumunta na nga doon sa Turkey at pinlanuhan ng kunin ang mga bata. Okay? Kunin ang mga bata sa pakikipagsabuatan ng mga tiwali doon sa embassy. So ano nangyari dito, mga kababayan? Noong April 20, may mga dumating na nga. May mga dumating na galing sa gobyerno, talagang parang hinahanting itong itong pamilyang ito, itong mga bata na ito. At ngayon, okay, dahil nakaramdam na si distressed mother, okay, mga kababayan, sa panggigipit ni Chua at ni Lisa, sumulat siya noong April, okay, April of 2022 kay Teddy Boy Locsin Jr. Sumulat siya na humihingi siya ng tulong. Then, DFA Secretary, mga kababayan. Okay. Ito yung sulat. Alright? Para lang sa kaalaman ninyo na documented tayo dito. Okay. Okay. So, tignan natin ang sulat niya sa Ito. Tignan natin, ha. Okay, babasahin ko sa iyo. Ayan. Okay. Pakita ko lang, nakatunayan po na sumulat usog ka nga dyan. Sumulat si distressed mother. Okay? Ito. Sumulat siya. Ito yung sulat, babasahin ko. Ayan, alright. Yan yung ebidensya. Okay? That was April of 2022. Ang sabi ni distressed mother, wow, sabi niya, Dear Secretary Locsin Jr., please allow me to briefly introduce myself. I am the distressed mother, Filipina, a single parent and currently residing in Istanbul, Turkey, with my 4 minor children. All of us are issued residence permit documents by the Republic of Turkey. I am writing you to report the undue interference of the department on a purely domestic dispute pending litigation. All right? I am the respondent in a petition for guardianship filed by my former common law partner, Francis Lloyd Chua, over our 3 common minor children. I am aware that authentication of documents is one of the functions of the department through its Office of Consular Affairs.
But I would like to inform you that Mr. Chua was able to cut in the long queue and had the authentication of certain documents expedited upon the instance of a certain Mila. Okay? Mila, assistance of a certain Mila from the Department of Yusek Dodo for approval of the permit to travel upon the instance of certain Louis, whose involvement, Louis yung asawa ni Teddy Boy, okay, whose involvement was in turn, okay, so able, ayan, ito na yon. Putol pala to yung message sa binigay sa akin. But anyway, sumulat si mother, si distressed mother, April 22, kay Teddy Boy, honorable pa dito, o Teodoro Locsin Jr., Secretary of Foreign Affairs, na humihingi ng tulong itong si mother. Pero hanggang ngayon, sa mga oras na ito, according to our source, mga palangga, he never ever sumagot si Teddy Boy Locsin. Kaya nga sabi ko, paano naman sasagot si Teddy Boy Locsin Jr. kung ang involved ay ang asawa niya at sila na kinausap ni Lisa through video messaging later on. So yun ang nangyari mga palangga. So sumulat si distressed mother. All right? Kaya naman, okay? Ang ginawa nitong ang ginawa nitong mga kaano ni Lisa, talagang tuloy-tuloy po ang kanilang panggigipit. So in June, mga kapalangga, in June, gumawa ng fabricated crime against dito sa distressed mother kasi gusto nilang makuha ang mga bata at siya. Pero actually later on, ayon sa ating source, hindi naman talaga number one ang target ay yung mga bata, kundi ang ebidensyang hawak niya. Kung ano pa man ang kanyang hawak na ebidensya. I hope napapanood tayo ng distressed mother na ito kasi tinatarget nga siya. Tinatarget siya noon hanggang ngayon dahil natotorete na si Liza para makuha kung ano yung hawak niya. Pero sorry ka na lang Lisa, nasa akin na yung video mo at mamaya ipi-play natin mga kababayan. So, nagwagi sila, okay, nagwawagi si Lisa at saka si Chua ayon sa ating source. Ngayon, nung June, mga palangga, okay, nung June 1 bigay ng resolution, okay, ang mga prosecutor sa Pilipinas para sabihin na si distressed mother ay guilty, okay? Guilty sa kasong mga itinanim sa kanya, mga fabricated na niluto ni Lisa at ni Chua para nga naman magamit, okay? Magamit itong mga dokumentong ito para totally ma-extract sila sa Istanbul. Alright? So ngayon nung June 13 ay nag-issue ng warrant of arrest. Okay? The warrant of arrest is here. Okay? Okay? Warrant of arrest. Asan yung warrant of arrest dito? Ayan, order. Okay. Warrant of arrest. Here. Cancellation to. Okay. Alright. Sino kapini, ano to? Before this court, okay. Asan yung warrant of arrest dito kanina? Order. Okay. Okay, I think nasa phone ko yung warrant of arrest. Okay. Anyway, June 13 ay nag-issue ang Regional Trial Court ng warrant of arrest. Mga palangga. Here is the warrant of arrest. Okay, warrant of arrest. Okay. Ito pinakita ko na dati doon. The warrant of arrest. Order, urgent, June, Okay. This is February. Asan yung warrant of arrest? Andyan ba? Pahingin nga ng warrant of arrest dyan. Okay, mamaya ipapakita natin yung warrant. Ba't wala dito sa file ko? Okay. So, June, mamaya ipapakita natin yung warrant of arrest. Okay? So, June 13 ay nag-issue ng warrant of arrest. Okay? Sa pakikipagtulungan ni Lisa dito kay distressed mother. Okay? At pagdating ng July 27 of 2022 ay in-endorse na, okay, ang pag-cancel ng passport ni distressed mother
para hindi po siya makagalaw sa Turkey at hindi siya makakilos, di ba? Magiging undocumented na siya doon. Right? So ito ay tinrabaho, ayon sa ating source, tinrabaho ni Lisa at ni Chua para talagang pahirapan itong si distressed mother. At diba, June 13, warrant of arrest, July 27, in-endorse nila ang cancellation ng passport. Then July, inilagay nila sa sa Interpol, blue notice itong si distressed mother. Okay? So kahit pa paano, di ba? Nakasunod sa ito pala ang warrant of arrest. Okay? Warrant of arrest, ito yung sinasabi ko, July 2023. Ito, dokumentado tayo dito, ha? Okay? Warrant of arrest. Request the warrant of arrest. Teka, ingatan lang natin yung ano niya. Subject, the warrant of arrest, Okay. Ito lang ipakita natin siguro. Ano pa natin ipakita yung name niya. Okay. Warrant of arrest. Okay. Putulin ko lang ha, para maipakita ko sa inyo kasi may mga ebidensya na hindi natin pwede ipakita lahat. Request of warrant of arrest. Ayan po. Okay? Yan yung warrant of arrest niya. Hanggang doon lang ang pwede natin ipakita. Okay, so July, that was anong taon yan? Date? July 24, warrant of arrest. So ito na ang pinakamalupit na nangyari. Dahil, mga kababayan, dahil sa panggigipit, nilagay sa Interpol, ang mga bata, talagang patago-tago sila. They are really afraid sa buhay nila. So dumating na nga ang ISAF at mga kasabwat ni Lisa noong August. Okay? Doon sa Turkey. At gamit itong mga fabricated document. Well, it's legal kasi ginawa nilang legal. Pero fabricated crime kasi later on, yung mga fabricated crime ay na-withdraw yun. But anyway, mamaya pumunta tayo dyan. So, noong August 23, mga kababayan, ang ginawa ng grupo ni Lisa, hindi siya pwede kumawala dito. Pinuntahan nila ang mga bata doon at ang sabi, i-interviewin lang daw, okay? Ay interviewin lang daw nila yung mga bata kasama yung distressed mother kasi nga kung talagang ang mga bata ay kusa, okay, kusa na sumama sa nanay kasi ang palabas nga nila na pinilit ni distressed mother na dalhin ang mga bata sa Turkey. So part of the process doon sa Turkey ay in-interview itong mga bata. Pinuntahan sila ng authority ng Turkey, okay, na in-interview ang mga bagets. O sige, dinala sila sa presinto. Yung mga bata at yung nanay. Pero syempre iba-iba ang way ng pag-i-interview, no? Actually pareho sa Amerika hiniwala yung mga minors eh. Kasi parang tatanungin ka, totoo ba na yan ay nanay mo, ikaw ba talaga ay kusa na sumama, ganyan. So naghiwalay sila ng presinto ay ng office, okay, doon sa Turkey. So nang ini-interview, okay, ang mga bata talagang pinipiga sila kung ano ba talaga ang status, pero yung panganay na anak ay talagang nagre-resist siya. Kasi doon sa interview, ayon sa ating puting ahas, gustong kunin. Okay? Gustong kunin talaga ni Francis yung mga bata ng gamit itong mga dokumento na ito. Pero yung panganay nag-resist. Okay? Ang sabi sa mga bagets, ayon sa ating source na sabi ganun, pupunta muna kayo, 'di ba? After ng interview doon sa police station o pupunta muna kayo sa sa father ninyo, kasi nandoon na yung father nung time na yon. Pupunta muna kayo, then later on ibabalik kayo sa nanay. Parang ganun lang ba? Pero hindi na po nakabalik ang mga bata nung August 23. Okay? Nung August 23, nung time na yon, parehong ini-interview ang parents sa magkabilang presinto. Ngayon, dahil hindi na nga naibalik yung mga bata, mga palangga, yung time na yan, okay, yung time na yan, kasi yung mga bata sanay nanay namin, ganyan. So nagkaroon ng conversation yung mag-ina, yun yung mga nag-iyakan sila. Okay? Pero hindi pa natin ipapakita yung video or audio niyan. So ang nangyari dyan, mga kaibigan, nung August 23, like 2 days, okay, actually 23, okay? After that, ay talagang
inano nila yung mga bata. Parang minain conditioning na kunyari concern yung ama nila, 'di ba? Kunyari itong interview na to, ano lang ba? Concern ang concern is para sa mga best. Pero ito ay chika-chika boom lang para talagang makuha itong mga batang ito. Kasi kasama yung Turkish government. Kasi ang Turkish government, magbe-base lang yon sa dokumento na galing sa Pilipinas. Di ba? So kaya nag-iyakan yung mga bagets na yun kasi hindi na sila nakabalik sa kanyang nanay nung time na yon. Pero yung isang bata dahil nagre-resist, ayaw niyang pumunta sa kanyang father dahil nga that time, I think ilang taon na yung bata, siguro may isip na, 11 years old. So ayaw niyang bumalik sa kanyang father dahil siguro sa nakikita niyang hindi maganda kasi nag-resist talaga siya. But later on, yung panganay ibinalik sa mother. Yung dalawa lang, ayun, nandun na sa Turkey, kung saan, within Turkey pa, hindi pa sila nakakaalis. Kumbaga, I think, they stayed in the hotel, di ba? Kasama yung, I don't know, Yaya, si Chua. Basta, nag-stay daw sa hotel. Itong mga dalawang minor, August, September, October, November, December, January. 5 months, okay? Hanggang sa, we're talking about what? August of 2022. August, September, October, November, December, January 2023, ayun, inilipad na ang mga bata pabalik ng Pilipinas. Alright? Yun na yung extraction na naganap. Naibalik na ang mga bata. Ang kwento, ang tanong. Ayon sa ating source, ang passport ng mga bata ay nasa nanay. Tanong natin kay Lisa, paano, may mga abogado ba dito, paano na-issuehan ng passport ang mga minors? Okay? Paano na-issuehan ng passport ang mga minors mula sa Pilipinas kung ang original passport nila ay nasa nanay at the fact na ang custody talaga ay nasa nanay, paanong ginawa ng magic ni Lisa? Ano ang ginawa niyang magic? Magician ba siya? Ngayon mga palangga, ano ang nangyari dito? Dahil sa patuloy yung kaso doon, kaso sa Turkey, yung custody ni distressed mother. Patuloy dahil ma-appeal si Chua na ganito, inabduct yung So nung September 26 actually, pero hindi nakapiling ni distressed mother ang kanyang mga anak, ay naglabas ang court ng Turkey na the distressed mother is not guilty doon sa inaakusa sa kanya na inabduct niya ang kanyang sariling anak. See? So, ibig sabihin, panalo na naman si distressed mother. Alright? Panalo na naman siya, pero ngayon nga lang, wala sa kanya ang kanyang mga anak kasi itinago na sa kanya. Okay? Noong August of 2022, kaya nga nung pagdating ng January, ay January 6 o January 7 ba yun? Okay? Ay inilipad na sa Pilipinas yung kanyang mga anak. Kaya naman talagang grabe ang pinagdaanan ni distressed mother sa kanyang ex. Imagine nyo, lingid sa inyong kaalaman. At nabanggit ko na to, noong October pala, dahil nga sa mga fabricated crime na ginawa nito, ni Lisa, ni Chua, diba? Dumating pa pala na nakulong ito si distressed mother for 24 hours. Okay? For 24 hours a day, okay, October, a day before ng hearing niya doon sa custody niya sa for humanitarian residence siya. Talagang tinrabaho siya palangga. Tinrabaho talaga siya palangga. Kasi nag-apply nga siya ng humanitarian residence dun sa Turkey. So, expired, okay? A day before. Kaya nga siya nag-apply kasi expired na yung kanyang kanyang humanitarian residence. Nakulong din siya ng 24 hours because of the what? Dahil kasama dito yung mga Interpol Blue Notice, fabricated crime na ginawa sa kanya, di ba? Kasi nga expired na yung kanyang permit to stay in Turkey. So nakulong talaga siya pero inilaban ng kanyang mga abogado din dun sa Turkey yung mga reasons, syempre, yung mga ebidensya niya, ipinresent, Kaya 24 hours ay
nailabas din sa kulungan. So see kung gaano ang stress o pahirap o inhuman ang ginawa ni Lisa at itong dating partner ito na distressed mother. Kaya naman nga, sabi ko kanina, noong January 7, 2023, ay nagtagumpay si Lisa at si Chua na dalhin sa Pilipinas o kidnapin o i-extract ang mga bata balik. Using what? Sabi ko, using what passport? Sino ang nag-issue? Sino ang nag-issue? Tanungin natin kay, sila na nito eh. Tanong natin kay Manalo. Manalo, DFA Secretary. Okay? Sino ang nag-issue ng passport ng 2 minors? Kung bakit nabitbit sila? Bakit sila dalawa? Pwede ba yun? 2 passport? Di ba dapat i-cancel muna yung mga passport nila kung may problema man? Or, mga palangga, hindi ba dapat kasi may battle sila sa court? Di ba dapat may mga court order ito na pwede nang kunan ng passport ng tatay, ang kanyang mga anak, kasi may battle sila sa kustodiya eh. Okay? Sa guardianship. So, ano nangyari? Alam nyo na. Ngayong moment na to, alam ko excited na kayo. Di ba sabi ni Kuting, mag-ingat daw sa deepfake, manipulated, yung mga manipulated videos, yung mga AI, ganun-ganan. Kayo po ang huhusga. Alright? Papakita na natin ang video. Kailangan mabilis kayo. Pero i-upload ko to ng bonggang-bongga sa Boljakan sa Facebook later. Alright, ito. Ay, Lisa, ano ba ang ginawa mo? Okay? Ano ba ang ginawa mo sa mga anak? Okay? Ang nakaka-jutang ginimis dito sa babaeng ito, sa gobyernong ito, ngayon nagko-cover up sila. Sila ay kunyari, pabuhat-buhat ng bata. Pero Lisa, jutang ginina ka. Binenta mo na ang kaluluwa mo kay Satanas. Taong bayan ang maghuhusga ngayon sa videong ipapakita ko sa inyo. Here. Ano tong video na ito? Mga kababayan, where is it? Okay. Etong video na ito ay, saan na si Lisa Tanas? Okay. Etong video na ito po yung pakipagsabuatan ni Lisa sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Gusto kong patunayan sa inyo na hindi po AI yung audio na pinipresent ko sa inyo na okay? Na hindi AI. Kasi pinangunahan na nga ng gobyerno ni Kuting na kapag may mga lumabas na video, maging mapanuri daw, ulitin ko para sa kapapasok lang, itong video na ipapakita ko sa inyo, ang communication ni Liza sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na dating DFA Secretary noong 2022, inakausap niya para paano manipulahin ang mga dokumento at gamitin, abusuhin ang power ng government. Here we go. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Grabe Bacolod. All we did here was eat, and eat. Okay, dear, I'll talk to you soon. Thank you so much. Bye-bye. Okay. Question ko sa inyo, mga kababayan. Is that AI? Nakakagalit, di ba? Kinausap niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Kaya nga kung matino ang Kongreso, matino ang Senado, dapat ipa-extract si Lisa sa Malacanang lahat ng mga kasabwat niya. Sa pangengealam, mga kababayan,
sa pag-abuso ng batas even before sila umupo. Tama ba nakausapin ang asawa ni Teddy Boy Locsin na i-push itong mga dokumentong ito? Kasi kung sinabi niya na nanalo sa na everything is okay na yung mga papeles, kung everything is okay at lahat yun sumusunod sa tama sa tamang proseso, bakit kailangan tumawag ni Lisa and now your first lady na bigyan i-push itong mga dokumento para dito sa problema ni Chua na business partner niya? So again, it's your call, mga kababayan. It's your call kung ito ba ay AI. Malinaw, mga kababayan, malinaw na nakipagsabwatan si Lisa sa DFA, sa lahat ng departamento, DOJ, Immigration, Consulate sa Turkey, para dito sa kaso ng isang certain individual. Okay? Well, it's an ordinary individual supposedly. Ito ay, what do you call it? Dispute ng mag-asawa, di ba? Away nilang mag-asawa. So, hindi dapat nakikialam ang isang First Lady ni Marcos Jr. At nung sa panahon niya, ay nagtagumpay sila na ma-extract ang dalawang bata. So, extraction, that's a word, but it's a kidnapping. Kasi, later on, nag-withdraw, okay? Nag-withdraw itong mga nag-file ng case against dito sa distressed mother na fabricated crime sa large scale illegal recruitment na ito. Alright? Sa mga kababayan, nag-withdraw nag-withdraw this year lang. Okay? This year, yeah. Nag-withdraw February 8, okay, February 8, 2024, yung mga nag-file ng case dito kay distressed mother dahilan ng pagkuha sa mga bata, yung pag-issue sa kanya ng Interpol, yung pagpapahirap ng 2022, 2023, 2022, particularly 2022, ay walang kwenta pala. Nag-withdraw kasi nga fabricated tanim kaso. That was February 8, 2024 yung withdrawal. So ngayon ang tanong, sabi ng ating puting ahas, tinanong ko, bakit kaya yung withdrawal, bakit kaya nag-withdraw ito? According to our puting ahas, ito ay strategy ni Lisa at ni Chua na kunyari, wala ng kaso itong si distressed mother para umuwi na ng Pilipinas. Kasi wala na siyang kaso, di ba? Clear na siya. Wala siyang kaso na. Kasi nag-withdraw na eh. Alright? So, para umuwi siya sa Pilipinas, para ano? Para gurgurin? Para gurgurin nila? So, ngayon, mga kababayan, I am looking forward na itong distressed mother, kasi grabe to eh. Grabe na yung ginagawa ng gobyerno eh. Ginawa sa kanya. Sabi ko nga, kung naririnig mo ko, distressed mother, your fight is not your fight anymore. This is fight of the Filipino people. Na ang First Lady at si Kuting Jr. inalaw niya, si Marcos Jr. inalaw niya, pinababayaan niya ang asawa niya na maging kasabwat sa paggawa ng mga peking pasaporte o unauthorized pag-issue ng passport, ang pakikipagsabwatan sa lahat ng ahensya ng gobyerno para makuha ang mga minor de edad. O so imagine ninyo, nakuha yung minor de edad na 2 bata. So later on, February 8, 2024, nag-withdraw itong mga nag-akusa o nagkaso dito sa distressed mother ng fabricated crime. But it's too late kasi na-extract na nila yung bata gamit yung mga fabricated crime, fabricated documents and crime na isinampa o na ibinato dito sa distressed mother. Kaya naman nakipagsabwatan o nakipagsabuatan, nakipag-coordinate sila sa Turkey government. Kasi ang Turkey government, kung ano man lang yung pinipresent sa kanila from the Philippines, di ba? Kasi meron naman tayong bilateral agreement, syempre, sa mga bansa katulad ng Turkey, na hindi naman pwedeng i-dishonor ng Turkey government yung mga pinipresent na mga dokumento mismo na galing sa gobyerno. Syempre, i-honor nila yon. Pero dahil nga yung mga dokumento na yon, although it's legitimate, pero ginawan ni Lisa ng paraan gamit ang power nila
So imagine niyo kung gaano ilang tao pa ang sinisira ni Lisa, ilang buhay ang mga nagugurgur, ilang bata ang umiiyak dahil sa kanyang paggamit, pag-abuso ng kapangyarihang pag-abuso sa kapangyarihan na dapat sana ginagamit nila para sa Pilipino, para umahon kayo. Pero sila mismo ang utak ng mafia. Sila mismo ang utak ng pandurukot sa mga walang kamalay-malay, walang kamuwang-muwang na mga kabataan. Narinig nyo sa video at ipapakalat natin lahat yan sa TikTok. Abangan nyo sa Buljakan, forward ko yan sa mga kaibigan ko, i-message ko sa inyo. Kailangan malaman ng taong bayan kung hindi pa rin kayo gising na ang First Lady ninyo, ang Presidente niyo ay pulboronic, ang First Lady ninyo ay utak ng pang-sindikato, pang-mafia, pang-durukot, then it's your problem anymore not to fight against these evil people. Tinataya ko na yung aking buhay dito dahil hinahunting, may death threat ako. Kung wala pa rin kayong gagawin sa kabila ng ipinapakita nating ebidensya na hindi AI, then it's the Filipinos' problem na malubog ang mga Pilipino sa kahirapan kung pababayaan nyo na si Lisa, si Marcos Jr. lingid sa kaalaman ng Pilipino at now alam nyo na sangkot sa pandurukot o sangkot sa pagmanipula ng mga ebidensya, pag-i-issue ng mga passport sa kanilang mga kaawa o not really kaaway yung kanilang mga kaibigan na lumapit sa kanila dahil ayon sa ating source, business partner ni Lisa etong si Chua sa mga illegal nilang negosyo. Kaya nga lumipad sa Turkey etong distressed mother para what? Para makaiwas sa kanyang paggurgur sa kanyang buhay. Ngayon, Congress. Well, alam ko walang kwenta tayo manawagan sa Congress. Sa Senate, baka may chance pa tayo. I hope at nakikinig kayo. Ito, imbestigahan ninyo. Okay? Okay, imbestigahan ninyo to. I will read something. Okay? Okay, Lisa, makinig ka. Ayon sa ating source, si Liza po, si Martin, Aranet, Romualdez, sila lahat. Okay? Magkakasabot sila sa kanilang mga illegal na negosyo at some congressmen, tanong natin, some senators, tanong natin kay Zubiri, baka may alam siya, sa mga illegal na ginagawa nito, ni Lisa at ni Chua. Ito ini-inform ko lang sa inyo. Ang mga kumpanya na hawak nila, ni Lisa at ni Chua, na may basbas, Premium, Megastructures Inc., Mac Builders, Octagon Concrete Solutions, Premium Lands, Mega Ship Builders Inc., Premium Motor Pool and Machineries Corp., Industry Movers Corp., Premium Infinite Ventures, o Banana Corp. Actually, hindi ko pa na-research. So, dahil overwhelming yung mga issue, ang daming sinisend sa akin ng mga issue. Pero kung matino ang ating Congress, kung matino ang mga Senado, ang mga senador, si Lisa dapat ipatawag. Pero let's talk, mag-appeal tayo sa distressed mother. I hope dahil na-expose na itong problema mo, we are fighting for you. I'm fighting for you. Na yung buhay ko nakataya dito. You have to speak up now, distressed mother. You know what? Kung hindi ka sinagot ni Teddy Boy Locsin Jr. nung time na nangingi ka ng tulong sa kanya, kaya nga dapat kung matino, sabi ko, kung matino ang Kongreso at Senado, kayo na mismo, hindi nyo naaantaying sulatan pa kayo ng distressed mother. Gagawin nyo ang trabaho ninyong mag-imbestiga. Ikaw, Risa Ontiveros, lahat kayo na kunyari pinaglalaban nyo ang human rights, lahat kayo mga jutang ginemes kayo dapat ang magsisimula ng investigation. Itong mga dokumentong hawak ko, lahat ito ay nasa ahensya ng gobyerno, warrant of arrest, fabricated crime, lahat ito nandiyan. So ngayon, ipatawag si Lisa, ipatawag si Chua, ipatawag lahat ang involved, paimbestigahan itong mga kumpanya na ito dahil ginagamit ito nila Lisa sa DPWH para kumuha ng kumakamal-kamal na pera. Okay? Kumakamal na pera
Para what? Dito sa mga project na ito. Kaya talagang sabi ko, kawawa ang Pilipinas. Kawawa kayo kung ang mismong leader ng mafia ay si Lisa. Saan kayo pupulutin? No wonder ang 20 pesos na kilo na bigas hindi nyo marireach. Hindi na po makatutuwag na kayo magpapaniwala sa mga kaletsihan ni Marcos Jr., mga patwitams, date night kadyutahan, cover up. Diba? Narinig nyo, napanood nyo ang pakikipagsabwatan ni Lisa sa asawa ni Teddy Boy Locsin. Kung matino ulit ang mga sa gobyerno natin, ngayon na ngayon pa lang, o bukas na bukas, mag-initiate sila ng investigation, ipatawag si Teddy Boy, ang asawa niya, si Chua, yung isa na dumukot sa mga bagets, lahat ng involved, ang taga-DFA, ngayon, napakadali lang po itong lutasin na maipabilanggo si Lisa ng habang buhay o hanggang mabulok ang korduroy niyang feslak para pagbayaran niya ang mga kasalanan niya sa, hindi lang sa distressed mother, sa mga bata, kundi sa buong Pilipino. Ngayon, napapaos na ako ngayong gabi na ito. My God, mga palangga. Ano, AI pa rin? AI pa rin to, Lisa? Umiikot na tumbong mo, no? Marami pa. Kaya hindi ko alam. Kasi sunod, ang daming dumadating sa atin ng mga information. These people, random people, iba from the government, na concern sila at sukang-suka na sa'yo. Ayan po ang email ko. O, lahat ng mga video dyan, kung gusto nyo mag-send na dyan, ayan ang email ko. Total, tinatarget naman ako ni Lisa. Gusto niya akong patayin, gusto niya akong gurgurin. 'Di ba? 3 death threats ang nakarating sa akin. Nag-hire na sila ng private para malocate ako dito. At sabi ko nga, na-report ko na sa authority yan. Ilaban na natin. Kung magbubuwis man lang ako ng buhay, and I hope I will stay alive, I will make sure na makulong to mga to at malaman ng taong bayan, now you know. Kaya nga, di ba, ginigipit ako. Mga proxy cases niya. Hindi kita urungan, Lisa. Dahil mananaig ang katotohanan. Mananaig ang taong bayan. Kaya nga, kinakausap ko ang taong bayan ngayon, mga palangga, kayo. Kung hindi pa kayo kumbinsido na si Lisa at si Marcos Jr. ay isang pinuno ng mafia, sindikato, nagpapabricate ng mga passport, lahat, maliban sa smuggling, di ba? Sa smuggling nilang involvement, sa droga nilang involvement, saan kayo tutungo? Ha? Ano? Hanggang comment na lang ba tayo? Papayag ba kayo na nagpapatakbo sa inyo ay bangag, smuggler, kidnapper, mafia? Binibigay ko sa inyo ang desisyon. Mga palangga, I hope, I'm looking forward na ma-interview ito si distressed mother one day kasi mas maganda na siya ang siya ang magkwento dito, marinig natin kung ano tong mga sa kanya, kung ano tong mga ginawa sa kanya. Alam mo, Lisa, ang kaso mo, 'di ba? Ang dami mong magiging dito kung matino lang talaga ang gobyerno natin. Child abuse. 'Di ba? High crime ito eh. Hindi ko na isa-isahin. Bribery. Lahat high crime. High crime ang inano ninyo. Ang ginawa ninyo. Pababayaan nyo na lang ba to? Mga kababayan. Pababayaan nyo na lang ba na si Lisa? Imagine mo, nagpa-interview siya. Banggit ang pangalan ko, Sas Glenchong, Vic Rodriguez at Inday Sara. Sagutin kami na mga kritiko. Wala pong matinong First Lady. Walang hindi bangag na First Lady ang magsasalita about, mali pa ang kanyang sagot, puro mga kasinungalingan. Lalo niyang idiniin sa kumunoy ang kanyang sarili. The fact na yung pagsisinungaling niya na 1997 daw, pumunta ako sa bahay nila na nag-video-video ako. Wala pang YouTube noon at analog pa lang, wala pang cellphone na may camera noon. So yun ay mga kasinungalingan. Anong ibig sabihin nito? Dahil hindi umepekto yung mga bayaran nilang trolls, okay? Kailangan si Lisa na, si Lisa ang sumagot, pero lalo siyang nalubog. Sino ba ako? Sino ba si Sas? Sino ba si Marlica?
na para pagtiyagaan, okay? Pagtiyagaan ni Lisa dyan. Marami siyang pwedeng dapat gawin na kapakipakinabang para sa 120 million Filipinos. Bakit siya nag-abala ng panahon para pag-usapan ako, si Sas and the rest? Ibig sabihin, mga kababayan, siya ay what? Umiikot na ang tumbong. Bangag na, kaya gusto akong ipagurgur. Imagine niyo, after that interview, na drama-drama nila ni Taberna, ito, parinig natin uli sa inyo, yung kanyang eksena kay Taberna. O ito, AI rin ba ito? Parinig natin uli. Hi, Katanin. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya. He packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. But, na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna to. Then bahala na ako. But, hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trolls. I'll send it to you, but don't say it here from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. Hi, Katanin. How are Okay. So, alam nyo na, di ba palaga? Ano gagawin nyo? Sige nga, tanungin ko kayo. Ano gagawin nyo ngayon? Ha? Ano gagawin natin? Matutulog na lang tayo sa pansitan? Tomorrow, hakbang ng maisog sa Bulacan. I hope maging part kayo dyan. Yan, pinipigilan din nila. Di ba? Malacanang. Pinipigilan nila lahat ng maisog rally. Diktador. Diktador yan na kayo. Ayaw nila kayong mag-air ng inyong kalayaan dahil sa kasuklam-suklam na ginagawa nila. From Davao, to Cebu, Davao uli, dito sa Bulacan tomorrow, pinipigilan ni Marcos Jr., tinanggal. Okay, si Gobo Bahib, ano ginawa kay Mamba, ngayon dito sa mga tao sa Bulacan, yung mga organizers, hindi pa kayo gising? Hindi pa kayo gising? Kailangan nyo nang magsalita. Yung mga uniform personnel, men and women in uniform, hindi pa kayo kumbinsido? O, antayin nyo pa yung iba pa mga video. It's okay. Kung gusto nyo pang antayin. Pero ito, mga kababayan, itong video ni Lisa ay ipapakalat natin sa buong Pilipinas na mayroon tayong First Lady na kasabwat sa kidnapping upang durukot. Ginamit lang ang salitang extraction, but behind the scene, ito po ay pangdurukot, pangidnap, ito ay high crime. Muli, mga kababayan, kailangan nating magtulungan. Kung itinaya ko ang buhay ko para sa inyo, sabi ko nga, ano ang napapala ko dito? Death threat! Ngayon, kayo na nakikinig sa akin, kung wala kayong gagawin sa kabila ng inyong nalaman dito at itong video na ito, something wrong with us or with you, Filipinos. At kung anuman ang mga kahirapan, kadusahan na inyong mararanasan, I think I will say you deserve it, 'di ba? Kung ganun lang naman. Anyway, so ang dami dumarating na mga message natin, mga puting as. But anyway, susunod na sila. This is your Fair Lady Maharlika. Kung gusto niyo po ng buong magandang copy nito,